Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na misa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Kailanman ang igawad ng may kapal, sa'yo maong ating mahal at siya'y kawan. Siya nawa'y silayan ng buhay na walang hanggan. Buksan nawa ng may kapal ang pinto ng kalangitan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa misa pong ito, ating gugunitain ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Ating hihilingin sa Diyos na katulad ng mga santo at mga banal, sila'y makapiling din niya sa kanyang kaharian. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-aasang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel,
ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya na muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa gawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kaniya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagtas, nawawala man din ito at hindi na mamamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, yaong magtatamo nito'y ang tapat niyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang labag sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, at ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, at ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Natin yung ang langit na kaharian, Ama na ng amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman na ang daan?" At sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakalaki po ng kaugnayan ng kapistahang ipinagdiriwang o ipinagdiwang natin kahapon sa kapistahang ngayon naman ay ating ipinagdiwang din o sa paag-alaala natin or as we commemorate our departed loved ones, our departed brothers and sisters, na ngayon naman ay ating ginugunita. Yan po ang katotohanan yan ay nakalagay sa tinatawag nating Articles of Faith. Sa tuwing tayo'y magdadasal ng sumasampalataya or sa tuwing tayo ay magpo-profess ng ating pananampalataya, bahagi noon ay itong katotohanan ito na ating ipinagdiriwang ngayon o ginugunita ngayon. Doon po sa profession of faith natin, sinasabi natin doon sa huling bahagi, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints. Yun po ay isa sa 12 articles of faith na pinaniniwalaan natin. Kaya tayo ngayon ay mayroong tinatawag na pag-alaala sa mga namayapa nating mahal sa buhay o namayapang mga Kristiyano in general. Ano ba yung nakapaloob sa Communion of Saints? Merong 3 sinasabing simbahan o 3 uri ng
simbahan, meron tayong pinaniniwalaan. Ang una yung tinatawag na Church Triumphant o simbahang matagumpay na. At dito napapabilang yung mga santo at mga banal na hindi, marami sa kanila ang hindi natin kilala, nakapiling na ang Diyos sa kanyang kaharian. Kaya ang tawag ay Church Triumphant. At sila ay nananalangin sa ating mga buhay at sa mga nandun, naghihirap sa purgatorio para makapiling din ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang ikalawa naman yung tinatawag na church militant. Tayo yun na naglalakbay, nakikipaglaban sa buhay, pinipilit na maging banal sa biyaya ng Diyos, bumabagsak sa kasalanan, nagbabalik loob sa Diyos, at sa kanyang awa, ay naglalakbay patungo sa kanyang kaharian. Yan ang church militant. Tayo po yun. Tayo yun, people of God. At ang ikatlo, na kung saan ang pagdiriwang ay ating ginagawa, yung tinatawag na church suffering. Yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na sa tansya ng Diyos, sa paghusga ng Diyos, ay hindi pa karapat-dapat sa kanyang kaharian, pero pinupurify pa sa purgatorio. Ang tawag sa paniniwalang yan ay Communion of Saints. At itong tatlong ito ay nagtutulungan. Tayo ay merong magagawa sa mga mahal natin sa buhay na nasa purgatorio. Pwede silang maligtas sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng banal na misa at panalangin sa kanila, lalo na ngayong araw na ito at sa araw-araw sa loob ng buong taon, sa loob ng kalendaryo ng simbahan. At yan ang napakahalagang uri ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, o yan ang tunay na pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Ngayong araw, sa paggunita natin sa kanila, pinapatunayan nito na hindi pinuputol ng kamatayan ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Death does not end our relationship with them. At sa pamamagitan ng ating panalangin at banal na misa, nagpapatuloy ang ating relasyon sa kanila at pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Kaya nga, bago tayo magdiwang, bago tayo magsama-sama, magtipon-tipon, atin muna silang alayan ng dasal at banal na misa bilang pagpapakita hindi lamang ng respeto kundi ng pagmamahal sa kanila. Saan ba nagmula itong ganitong paniniwala natin? Sa lumang tipan. Noong si Judas Maccabeos ay pinuno ng mga Hudiyo na lumalaban sa mga mananakop sa kanila. Sa kanilang paglaban may mga sundalong namatay. At nakita niya na ang mga ito sa loob ng kanilang damit ay may nakasabit na anting-anting or amulets.
At ito'y para sa kanila, kahit naman para sa ating Kristiyano, ay isang kasalanan. Idolatry ang tawag. At dahil doon, ang ginawa niya, nagpunta siya sa templo at nag-alay ng expiatory offering upang ang kanilang mga kasalanan, katulad ng idolatry, ay pawiin ng Diyos at makasama din sa kanyang kaharian. At sa ganyang diwa o sa ganyang tradisyon tayo, o ayon sa banal na kasulatan natin, ibinabase ang ating paniniwala sa pagdiriwang na ating isinasagawa ngayon o sa pag-alaala natin sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Hindi po sila multo, hindi sila aswang, hindi sila nawala, hindi sila nanatiling patay, sila po ay buhay sa piling ng Diyos. At kung sakaling sila ay hindi pa perpekto at hindi pa karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, ngayon ang panahon at ang pagkakataon para meron tayong magawa para sa kanila. At yan ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na misa at pagdarasal para sa kanila, na nakabatay sa lumang tipan at naaayon din sa ating pananampalataya. Mga kapatid, sana ngayong araw na ito, hindi lang natin sila maalaala dahil sila'y mahal natin. Sana'y maalaala natin din sila dahil alam natin na meron silang pag-asa sa kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos, katulad natin, ay ang kanilang tunay na tahanan. At upang makamtan din nila yan, kung sakaling sila'y nasa purgatorio, atin silang alayan ng ating mga panalangin, samahan natin ang banal na misa, upang katulad ng mga santo at mga banal, sila rin ay makapiling ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesus sa kanyang kaharian. Huwag tayong maniwala sa mga sinasabi ng tumutuligsa sa mga Katoliko na pag namatay na, wala na silang kaugnayan sa atin. Hindi po totoo yan. Ang mga namatay nating mahal sa buhay ay mahal ng Diyos at hindi natatapos ang ating ugnayan sa kanila dahil sila'y namatay. Sila'y mananatiling buhay sa piling ng Diyos at katulad natin, sila rin ay may pag-asa na magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng mabuting balita ngayong umagang ito. Sa pananampalataya ng simbahan sa ating Panginoong Hesus, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, siya ay nangangako na ang kanya o siya na bilang Diyos at sa kanyang ginawang pagliligtas, ang lahat ng nananampalataya sa kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sumandalig ka sa sanlibutan sa iyong kagandahan. Loob narito ang aming may alay. Mula sa katas na bubasak bunga ng aming paggawa, ang anak na ito para Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan, upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan na ipag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, nawa'y makaisa sila ni Kristo, sila ni Kristo sa pagkabuhay. Sandali po ng katahimikan na ating ipagdasal ang ating mga namayapang mahal sa buhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking buod at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas sa takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumaunaway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalalo na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong espesyal na ipagdadasal at aalalahanin ang lahat ng mga namayapa na mahal natin sa buhay. Hihilingin natin sa Diyos na nawa sila ay magkamit ng buhay na walang hanggan upang makasama din ng ating Panginoon at ng mga santo at mga banal sa Kanyang kaharian. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay kalawang araw sa buwan ng Nobyembre. Pagdiriwang para sa lahat ng mga kaluluwa. Magsitayo po ang lahat para sa pang-umagang panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya.
Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan atit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya. Tayo pong lahat sa awit. Ako ang tinapay ng buhay. Sino mang lumapit sa akin, ay di magugutom magpakailanman. Bubuhayin ko siya at bubuhayin ko siya. At bubuhayin ko siya sa huling araw. Ako ang muling pagkabuhay. Sino mang lumapit sa akin, ay di mamamatay magpakailanman. Bubuhayin ko siya at bubuhayin ko siya. At bubuhayin ko siya sa huling araw. Ang mga butong binali ay lulukso sa galak sa harap ng Panginoon. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi na walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. Dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga butong binali ay lulukso sa galak sa harap ng Panginoon. Sa takdang sandali ng kamatayan, sagipin mo ako, Panginoon. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako'y papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin di na makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay, katulad ng toldang tirahan ng pastol. Inalis sa akin ang aking tahanan, ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wakasan ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap, ani mo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig diyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito ako'y iligtas. Ang hirap na ito'y aking nababatid, na tanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo pinabayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, di makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama na sa Anak, ay ituturo ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa takdang sandali ng kamatayan, sagipin mo ako, Panginoon. Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng araw ng aking buhay. O kaluluwa ko, ang aking Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa mga balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon, ang Diyos mo Siyon ay mananatili. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng araw ng aking buhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako. Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako. Pinalitan mo ng kagalakan ang kalungkutan ko. Sapagkat sinagip mo ako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako. Magsitayo po ang lahat. Ako ang muling pagkabuhay. Ako ang buhay. Mabubuhay ang sinumang manalig sa akin kahit na mamatay. At ang nananalig at nabubuhay para sa akin ay hindi mamamatay. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang makabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa landas ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako ang muling pagkabuhay, ako ang buhay. Mabubuhay ang sinumang manalig sa akin kahit na mamatay. At ang nananalig at nabubuhay para sa akin ay hindi mamamatay. Manalangin tayo sa makapangyarihang Ama na bumuhay kay Jesus sa mga patay at nagbibigay ng bagong buhay sa ating marupok na katawan, ating wikain. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama, sa pamamagitan ng binyag, kami nalibing na kasama ng iyong anak at bumangon kasama niya sa kanyang muling pagkabuhay. Ipagkaloob mong lumakad kami sa panibagong buhay upang kung kami mamatay, mabuhay kaming kasama ni Kristo magpakailanman. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Matulunging Ama, pinagkalooban mo kami ng tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at siyang laging dapat tanggapin ng marapat.
tulutang kainin namin ng nararapat ang tinapay na ito at maibangon kami sa walang hanggang buhay sa huling araw. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Panginoon, isugo mo ang isang anghel upang aliwin ang iyong anak sa kanyang paghihirap. Bigyan kami ng pag-asa sa iyong pagkalinga kapag malapit na ang kamatayan. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Sinagip mo ang 3 kabataan mula sa maapoy na lutuan. Palayain mo ang iyong mananampalataya mula sa parusang kanilang daranasin dahil sa kanilang kasalanan. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Diyos ng mga buhay at ng mga patay, binuhay mo sa Jesus mula sa mga patay. Buhayin ang mga namatay at ipagkaloob mong kami makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian kasama nila. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili sa ating mga panalangin. Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Atin pong dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Amen namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan ang aming mga panalangin. Sa pagkabuhay ng iyong anak mula sa kamatayan, pinagkalooban mo kami ng pananampalataya. Palakasin ang aming pag-asa na ang lahat ng mga yumao ay makibahagi sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, ligtas tayo mula sa kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.